lang yon. The moment na yung ICI ibinigay yung case build-up, yung mga nalikom na ebidensya, at kahit na doon sa ombudsman, kailangan preliminary investigation pa yan, hindi yung basta-basta ibibigay na kaagad sa ombudsman at Mm-mm. saka parang warrant of arrest na kaagad. Mm-mm. Dahil kung kailangan na bigyan natin ng due process at parte yung due process, procedural due process, procedural rights ng nasasakdal, Mm-mm. di ba kailangan pang mabigyan sila ng subpoena at makapag-submit within 10 days para sagutin yung mga demanda. Ang hindi nila na-mention na parang kahit na indicted yung mga indicted yung mga akusado, kailangan pa rin makatanggap ng kanilang subpoena at Mm-mm. may 10 days silang sagutin yung demanda. Parang lumalabas na na nandun na kaagad yung kaso sa ombudsman at kakasuhan sila kaagad. Mm-mm. Parang pag gano'n ang mangyayari, they might question that their substantive rights, procedural rights were violated. Pero magiging mutan academic din yan kung ang mangyayari, maaresto sila, they can question the proceedings sa Supreme Court, pero in the meantime, nakadetain sila. Yun ang hindi na nila siguro gagawin if ever, kasi nasa kupiitan na sila Pero yun sana yung proseso. Pero yun nga, it is like yung mga statements nila, they're pandering to the crowd. Kasi sa mga rallies, palagi nating naririnig na ikulong na yan at pag wala pang nakukulong Yes, yes. before the Christmas ends, binabatikos ang administrasyon. Kaya parang nasi-shortcut. Ang gusto naman natin talaga may mananagot sa katiwalian na ina-allege sa mga politiko, powers that be. Pero yun na ang parang at the back of our minds, parang wala na ata yung preliminary investigation sa kanila. Yun yung naiisip ko. So, yes po. So, attorney, na malabo po na meron po tayong makita po na maaresto before itong taon na po na ito or bago po natin itong salubugin po ang 2026 dahil talagang kinakailangan po yung mga matibay po na ebidensya at sumunod po sa proseso. Ang mga naaresto ngayon, yung mga DPWH Yes, yes. employees. Pero yung mga SunWest ata, may naaresto na ba? Si Saldico, hindi mahanap nasa Portugal daw. Yung mga iba, sinasabi in 2 weeks time. More likely siguro kasi whether if ever na bibigay yung kaso, yung subpoena at saka yung order to reply within 10 days na parte ng preliminary investigation, with or without that, meron ng resolution sigurado yan. Manggagaling sa ombudsman at isasubmit iyan either sa Sandigan Bayan or doon sa mga regular courts na kasama yung mga sinasakdal, mga empleyado, mga senators, mga congressmen, mga officials elected, appointed, at kakasuhan sila. At pag nakasuhan na yan, i-issuehan ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest. Attorney, yung po mga testimony po ng mga involved at may mga binanggit po sila ng mga pangalan ng mga senador, mga congressman, na siya naman pong may mga kickbacks, may binigay po sila, na hindi po ba sumasapat po iyon na para po sila ay agad po na ma-arresto rin po or magkaroon kasi case build up na naman po na binabanggit po diyan dahil yun po yung parang tumatagal. Hindi po ba sumasapat po mga testimonya para po sa pagsulong na po agad ng kaso para po diyan, attorney? Pinaka the best yung hindi lang testimonya
meron ding money trail, may paper trail. Mm-mm. Kasi yung testimonya na yan, madaling ma-debunk Mm-mm. at yung observation nga na ng isang tao ay nagbabago at parang namamadel ng memorya. Mm-mm. Kaya yung ibang jurisdiction na nga halimbawa sa United States, hindi lang testimonial evidence ang ginagamit para makasuhan yung isang tao at ko-convict. Mm-mm. Pero hindi ito isinasantabi kasi importante rin ang testimonial evidence.